mayroon po tayong ginagawa ngayon. So, naggawa tayo ng septic tank po mga ka-workers. So, bali dalawang division yung ating gawin. Yung isa yung para sa ating tubig, yung isa naman yung sa ating dumi. So, yan po mga ka-workers, lagyan natin ng chamber yan sa may gitna. So, ang ginawa namin, hindi kami makapalalim mga ka-workers kasi merong tubig. So, diskartehan natin kung paano natin malalim yung ating butas ng ating septic tank. So, pinahilan muna namin para maka-file kami. So, tapos namin kukunin namin yung lupa dito sa ibaba para lumubog yung aming file po mga ka-workers. So, panoorin natin. So, ayan po mga ka-workers. So, naka-file na kami. So, hindi kami makalalim mga ka-workers kasi mayroong tubig. So, ang gawin namin ay lagyan namin ng file muna. Tapos, pag medyo mataas-taas na yung pagpa-file namin, pag-put up namin mga ka-workers, ay saka namin yung kukunin yung lupa, yung nasa gitna, saka yung tubig mga ka-workers, para lumubog yung ating pina-file mga ka-workers hanggat maabot natin yung pinaka-finish natin na 6 feet yung taas po mga ka-workers. Yan po. So, dyan sa gitna, lagyan natin ng chamber yan po mga ka-workers. So, yan po. Panoorin na po natin kung paano natin gawin. Sana mayroon kayong matutunan sa aking pamahagi ngayon. So, sa mga ganitong sitwasyon po mga ka-workers, so ito yung diskarte namin. Kung talagang sundin nyo, okay po. Maganda po yan. Kasi mayroon man tayong iba't ibang diskarte, pero sa amin, ito lang po yung aming diskarte. Kasi hindi kami maka-file ng hindi kami makabutas ng lupa kasi mayroon ng tubig. So malalim yung tubig mga ka-workers. Kasi dito sa amin ay ulan-ulan po mga ka-workers. So ganyan na po ang diskarte namin. So panoorin lang po natin. So ito mga ka-workers, kada layer ay lagyan natin ng horizontal mga ka-workers para pagpalalim natin dito ng lupa ay hindi ito babali yung ating file. So kada layer ay lagyan natin ng horizontal. Ang deep burst yung nilagay natin dito ay 10 mm. So pati yung mga vertical 10 mm din. So yan po mga ka-workers, tatlong layer o 4 na layer lagyan natin ng horizontal. At pagka 5 layer ay dalawa-dalawa na po. So ayan po, panoorin lang po natin. So yan mga ka-workers, sinumpisahan na natin yung pagkuha ng lupa natin dyan sa may gitna. So yan, palulubugin natin to yung ating file. Yan, para makalalim po tayo. So pati rin dito sa kabila. Yan po mga ka-workers. So patuloy lang po kayong manonood mga ka-workers. So ayan mga ka-workers, kita nyo nakahang na yung una nating file. So yan, palulubugin natin to yung file natin mga ka-workers. So tapos nito sa kabila. So dito naman sa kabila. So yan, yung kanyang division. Yan, nakapasok na yung tubig dyan sa kabila. So dito na lang ang kulang para lumubog ko yung ating file. So ayan. Yan. Panoorin natin na lumubog ba to yung file. Daw na. Samping na? Hindi ako down. Yan. Songpi na. Yan, lumubog na. Ayan, lumubog na. Yan. Unti-unti siyang lumubog, no?
hindi na siya pantay. Diyan, unang lumubog diyan. Dito wala pa kasi kinunan pa yung nasa kanyang tagiliran. Kinuha pa yung lupa. So yan mga ka-workers, pinutapan natin ng isang file yung ating septic tank. Yan, kasi lumubog na yung ating file. So, ayan po. So, maraming tubig. Kunin namin yung tubig bukas. So, yan. Ang lalim ng tubig mga ka-workers. Yung tatlong layer ng hollow block yung nalagyan ng tubig. So, ayan. Bale, 6 feet na to yung kanyang taas. Yan. Tapos, nagkanal kami dito mga ka-workers. Yan. So, para ito sa ating sanitary pipe. So, ang gamitin natin na sanitary pipe dito mga ka-workers ay number 4. Yan. Para sigurado tayo na walang barado yung dumi. Yan. Dapat malaki yung ilagay natin na sanitary pipe para walang barado. Yan, para walang problema. So, dapat taas yung doon sa may comfort room patungo dito sa ating septic tank ay naka-slope mga ka-workers. Yan, dapat naka-slope talaga yung ating sanitary pipe para diretso-diretso yung dumi na dumaan mga ka-workers. Yan, walang pundo sa kanyang joining. Dapat lagyan natin ng tangsi para straight. So, ayan. So, ayan po mga ka-workers. Ganyan po talaga. So, ayan. So, flooring na lang ito ang kulang. Tapos, plasteringan namin dyan sa loob. At lagyan namin ng chamber yan sa kanyang division. So, ayan. So, tapos, lagyan natin ng manhole dyan. Manhole dyan. Para kunin yun natin forma na ating ilagay dyan. Ayan. Tapos natin buhusan yung ating septic tank mga ka-workers. So, ayan po mga ka-workers. Sana makatulong po to sa inyo lalo na sa baguhan. Yan. So pag gawa namin dito ng septic tank, hindi namin ginamitan ng rebuild. So file lang kami mga ka-workers. Kasi septic naman po to. Dapat tingnan lang natin kung tsantsahin lang natin kung malilibel ba. Tapos pagdating sa taas mga ka-workers, pag finish na, doon tayo kukuha ng levelasyon mga ka-workers. Pag mag-flooring na tayo. So, ayan po mga ka-workers. Yun lang yung aming diskarte. Yan. Dapat magkaparehas yung sukat doon mga ka-workers. Kasi dito. Yan. Yan po mga ka-workers. So, ang finish yan, dapat level yan talaga. So, ayan po mga ka-workers. So, ayan ka-workers. Atin ang pinaplasteringan yung ating septic tank. So, pwede naman sa gitna na wala ng plastering kasi nasa loob lamang yan. Yan. So, ayan. Yung sa kanyang tagiliran lang yung aming nilagyan ng plastering. Ayan. So, ayan. Bukas magforma kami dyan sa slab. So ayan po, simula namin ng pag-plastering. So ayan mga ka-workers, magtakip na tayo ng ating septic tank mga ka-workers. So bali dito pinupunan namin ng pattern yung aming ating takip. So gunitan natin dito ng lapis mga ka-workers para may guide tayo. Yan, mayroong lapis na kaguhit. So saka natin lalagyan ng poste dito temporary, kasi tanggalin natin to, kukunin natin to yung mga kahoy at saka yung yung
tinatakip natin. So yan po mga ka-workers. So bali, kung ano yung thickness ng yung ilagay dito, yung plywood or ano ang ating ilagay. So yan lang ang kukunin natin ng thickness niya. So yan po. So flooring namin dito sa aming septic tank ay 4 inches lang po mga ka-workers. So ayan. So ayan mga ka-workers, nalagyan na natin ng frame yan. So meron na mga poste sa ilalim. So madali itong kunin kasi in-spikean lang namin ng isang pako dito ng 1.5 yung sukat ng ating pako. Yan. So madali tanggalin yan. So ayan, ito yung aming ilagay dyan sa takip. So yan po. So bali kapatong lang po ito mga ka-workers. So yan. So yan, nakasukat na lang yan. Yan. So ito lang yung aming forma. Yan mga ka-workers. So ayan. Ganyan lang ang aming diskarte kapag maglagay kami ng takip ng septic tank. So madali lang mga ka-workers. So latatagan din natin mamaya ng mga bars. So tuloy lang mga ka-workers. So yan mga ka-workers, nag-flooring na kami ng slab sa ating septic tank. So ayan. So ayan mga ka-workers, natapos na yung pagbuhos natin ng slab na ating septic tank. So ayan. So yung paglagay natin ng manhole, dapat nakaslant yung both side niya mga ka-workers. Dapat nakaslant yung both side niya. So ang slide ng aming ginagamit is 2 cm. Yung kinuhaan namin ng 2 cm yung eskwela natin, yung straight, para may slide yung both side niya mga ka-workers. So ayan, pag nilagyan natin ng halo ay hindi ito diretso yung takip natin dun sa yung manhole, hindi madiretso yun sa baba kasi nakaslant yung kanyang forma. Yan. So masabit siya talaga mga ka-workers. So ayan. So manhole lang ang kulang sa mga ka-workers. So natapos rin. So salamat sa inyong panonood. Sana makatulong po ito sa inyo. Thank you for watching and God bless you all.